We have a good news. Ay, sunog mga antikadayo. Plate. So, and then, na-notice din namin that in India. Iwan dyan labas ng bahay. Ayan, kumusta, mos, ginamos? Nag-brief lang ako ng aming pagkain. Nakabikini ako actually kasi mag-swimming siguro tayo mamaya. And tanungin ko muna si Mr. kung ano yung gusto niyang kakainin. O diba, Zay? Baka may gusto siyang kainin na hindi natin alam. Kumusta kayong lahat? Uy, gino ko kainit ba diri, Day? How many degree? Not too bad. 30? Huh? 32? 32? Yeah. Really? Yeah. It says 32. I'm not sure. What's it say? Hindi nyo siya pwedeng makita. Kayo, lisod ni basta. Ito ang mangyayari mga antikels pag ang weather sobrang init. Wala na kayong makikita. Pag malamig naman, paulit-ulit ang damit, Day. Ay, kunin ko muna yung isang tripod ko. So, maglagay tayo ng lens kay para ang antipara po na to. Dito sa mukha ng Inday ani ay. Gawas sulod, hindi pa naluto yung niluto ko na rice mga Jay. Sarap maligo oh. Oh my gosh, ang ganda ng weather, Day. Sarap maligo. Pero di man ko kalangoy ani, Day. Kaya naamang ko'y pump. Dire na lang sa ta maglingkod-lingkod. Oh, kanay sa weather. Hala, murag ko ang lagi siya, Day. Parang may kining parang foggy. Para siyang may sunog or something. Nah, di man ni makuan eh. Alam nyo ba na bihira lang kami dito pag sobrang na talaga kining sobrang init na. Uy, init siya, Day. Basig hindi pa naman ako naglagay ng sunscreen. Doon na lang tayo sa kabila. Oh. Bihira lang kami dito na kining sa tawag ani, Day. Summertime ba? Maglagay tayo ng doon, oh. Lagay tayo ng upuan dito. Saka ni Felix ba? Bihira lang kami dito mga antikels pagkuan kining anong tawag nito, kining mga ganitong buwan ba. Medyo natagalan yung biyahe natin pauwi sa Denmark mga antikels kay alam nyo naman may pa kami may inasikaso pa kami sa car na parang hindi namin alam, Day, kung matatapos ba ito. Pero buti na lang maganda yung weather, so huwag na lang tayong magreklamo, di ba? Marami ng mga dito, marami ng mga bakasyonista. Kanina nung naglalakad kami ni Felix din sa bahay na walang tao, meron ng tao ngayon. Kasi yung ibang bahay dito mga antikels, pag wala sila dito, pinapaarkilahan nila like sa kaning pinapaarkilahan nila sa Airbnb, alam mo yung pang vacation time or either family nila yung pupunta dito. So, yan yung pinaka mas mabilis na dito. Kining pinaka mabilis na way na pwede tayong kikita. Pero kami kasi yung bahay namin, hindi namin pinapaarkilahan kasi yun nga, maraming mga gamit. Tapos mahirapan kami mga antikels na gawa sulod sa mga gamit. Before, pinarintahan namin ito pero nagkaroon kasi kami ng problema ba kasi syempre pag yung mag-arkila kasi hindi natin alam kung ano yung mga ginagawa nila every summer, and then
meron kaming mga complaint na mga na receive like sa aming kapitbahay na sobrang ingay daw. Tapos yung mga nag-rent daw dito is nagpa-party ng sobrang late. So and then na-notice din namin dahil maraming mga na-damage na mga gamit kasi yun na nga, yung speaker pinalabas nila, hindi maganda. I mean, hindi naman sa hindi maganda, hindi lang kami masaya sa pag-arkila nito. Yung hindi lang kami masaya nung time na pinarintahan namin. And then marami kaming kanang bill, baka na galing yung mga nagrenta, like yung mga nag-arkila na tao, nagreklamo, ganito ganyan, tapos gusto nilang magparipan. So medyo nalugi na hinuon biday. But yes, I think ganyan talaga ang buhay. So wala tayong magagawa kundi charge to experience na lang. I mean, hindi naman sa hindi kami masaya. Parang hindi lang kami satisfied sa aming experience noon. Dahil kung siguro okay siya, then why not, 'di ba? Kasi ang daming mga ano dito, ang daming mga houses na most houses dito dahil is arkila. Tapos mostly fully booked talaga sila dito pag summertime. I'm not sure kung maalala ko ba. I think per day dito pero hindi kasi namin pinapaarkilahan before ng everyday. Normally pinaparintahan namin ng weekly. So yung price is weekly ata yun. I'm not sure. I can't remember. More 300 ata. 300 or 400 something. And then depende din siya per season. So wala, logi kami. Tapos na kami kasi yun na nga pag kanang kuan mga antikels ba kining pag aalis na kami kailangan naming ihipos lahat mga gamit, ang daming mga kailangan naming iligpit ganito ay. Tapos parang napapagod kami. And then kami parang yun na nga nahihirapan or ano bang tawag doon. Kasi ang dami mong dapat gawin dahil and then before, yung mga ibang gamit ko, nawawala, yung mga kaldero, yung mga anik-anik. So, di ba? Parang hindi siya fun. So, yan dyan. Yan na yung pinaka-ano natin dyan, day. Kasi sobrang dami na ng flowers. Pero plano ni Mr. na daw siya magbili siya ng bagong flower pot. So, tignan natin kung makabili ba siya. Masarap sana ngayon mga antikels, mag-ice cream tayo ba? O man tayo ice cream. Oy, gusto ko sanang pupunta ng grocery store pero parang hindi ko, parang hindi ko feel mag-scooter na sobrang init. Pero baka bukas, sabi ni Mr. gusto daw niyang pumunta sa kining tawag na nito dahil gusto niyang pumunta sa market. So baka makapasyal tayo bukas. Antayin natin si Ate Juby na mag-reply kasi nang hagad po siya dahil na mga tulagi daw market. So tignan natin kung dayon ba sila og lakaw. Maraming nagsasabi sa inyo na hindi ba daw ako naboboard dito sa sobrang tahimik, walang kapitbahay. Mga antikels, alam niyo ba, minsan na din ako murag naanad na pud ko day. Parang mas gusto ko yung ganito kasi doon sa amin, sa Pilipinas, nasa man talaga kami parang community ba nakatira. Parang din ako mga antikels, yung parang sobrang ingay, parang medyo mai-stress ako. Dito kasi parang kumbaga ba may peace yung mind ko kasi less yung sasakyan, pero yun nga lang mga antikels,
Pag ikaw ay sanay sa mga ganitong bagay, din pag pupunta ka ng city, para kang mai-stress. Dahil lalo na sa mga traffic, sa mga parang hindi ka sanay. Siguro ako okay lang pag pupunta doon ng mga siguro mamasyal, nga ganun-ganun, pero pag like antipara lang ta kay siha kayo. Pag like mag long term talaga na dun magstay, murag dili na ko kaya day. Kasi nung nag-vacation nga kami, mas prepare ko talaga dun sa Bali kasi parang feel ko day sobrang tahimik ng ano nila doon. Tahimik ng place kung saan kami nag-i-stay, walang masyadong mga sasakyan. Kasi yun na nga, doon kami din nagsistay sa mga farm area. So, hindi siya as in sobrang traffic. So, yun yung isa yun sa nagustuhan ko. And then, alam nyo, nung pag-uwi ko, sobrang talaga ako, sobrang, kumbaga na nakapagpahinga talaga yung utak ko. And then, parang na-less yung, ano bang tawag doon, dahil ka ng anxiety? Depression ba doon? Naliless yung anxiety ko since na nag-vacation kami sa Bali ng sobrang tagal, as in 3 months, tapos 2 months sa Pilipinas, include Asia na, include Thailand na yan. So mabilis lang talaga kami nag-vacation sa Pilipinas kasi yun nga, yung weather din, sige ulan. And then yung pina-priority ko lang doon is yung pag-visit ng aking family. So, yun lang din yung naano ko. But rather than that, pag-uwi ko sa Pilipinas, masaya naman. Hindi lang talaga ako sobrang nasatisfied sa mga food na mga in-order ko doon na mga Filipino food. To be honest lang ha. Kasi I'm sure na marami kayo ding nakakapansin dito, lalo na kayo na galing kayo sa ibang bansa. Kumbaga parang nanibago ako sa kining lasa natin sa mga food natin dyan sa Pilipinas. Depende lang siguro kung ikaw ang magluto, kung nasa bahay ka nagluluto. Sa bahay namin wala naman akong problema sa mga pero yung like example, pag mag-travel kami like sa mga restaurant, parang iba yung lasa. Naibahan ako sa lasa. Hindi naman sa hindi masarap. Parang nanibago lang ako sa lasa ba. So kaya mas piniprepare ko na kanang kumakain ng mga most of that time is dry talaga yung mga kinakain ko. Kasi sobrang namimiss ko yung mga sabaw, yung mga adobo, yung mga ganyan guday, yung mga na pagkain. Pero yun nga lang is nagiba yung lasa kasi medyo may medyo may pagka sweet. Pero siguro iba naman talaga yung natin, 'di ba? Pero I'm not sure lang talaga sa place lang din ang napuntahan namin. Pero I'm not sure kung sa inyo ba, kung sa ibang lugar din. Kasi may mga tinatanong din ako, lalo na yung mga Filipina na mga nakasama ko doon sa mga hotel, mga ganyan. Sabi nila na ganyan din daw sila. Parang nanibago sila sa lasa, lalo na sa mga restaurant. Parang iba daw yung, hindi sa sinabi ko na hindi masarap ha. Yung, di ba sa atin pag magluto tayo, parat, ma-feel talaga natin na parat. Pag tamis yun, di ba? So, yun lang. Ito mag-away kay nanapoy mo bashan ni nanapoy masuko. Dito sa Spain, mas talaga dito, mga antikels, ang tendency talaga dito pag mga ganitong buwan, yung mga anong tawag nito yung summertime, ang tendency talaga dito is kanang like mga fire, mga sunog. Yan talaga yung mga dito. Ay, kainit ba? Init kay day Yan yung mga kalamidad. Yan yung mga kalamidad na mostly mangyayari dito, either baha, landslide, pag ulan, landslide dito mga antikels. Pag init naman, fire, kasagaran dyan, may sunog. Hi! Bombero! Bombero! May sunog! Saan?
Ooh la la. Ooh la la. Señorita Oh bonita. la la, señorita cappuccino. Macchiato. Macchiato americano. My love, what you can say about baby? Baby. IBF. IBF. Yeah, I can say I have one already. What's this, my love? Chocolate from your breakfast. We have a good news. She's pregnant again. We have a good news. We are looking for a woman who can have as a surrogate mother. She's. My love, do you think they're not gonna run away the baby? They know, then she will know the baby is a blue eyes with a white hair, and then she gonna run away the baby. Blue eyes and blonde hair and long nose. Keep on dreaming. Lagi. We will just tell to the... And perfect teeth. I thought you're gonna say perfect nose. Nagplano kami mga Auntie Kels. We plan for a surrogate mother, but we already asked one of our friends, but here in Spain is not allowed. It's only allowed some country like UK, Ukraine, the surrogate mother. So it has to become here. Or Philippines. No, it's not allowed also in Philippines. Really? I thought everything was allowed in Philippines. Yeah, it's allowed. You have to do that in other country. Then either you have to do that in Singapore, because here they don't accept from Philippines to here. They only accept from. I'm not sure if it's allowed in Finland. The surrogate mother, they only do the surrogation here for the mother. It has to become here. Let's say she's from UK. It has to become here from UK. Then they will accept that. She's the expert. What do you think? I think we just ampon, my love. We just adopt some baby. It's much easy. But do you like that? We adopt some baby. In Philippines, yeah, okay. No, I don't want in Philippines. I want in India. India. Yeah, because they have a long nose, you know. In India. Oh, Yeah. really? It's longer than mine. Some of them. Yung mga baby in India, or either, my love, in Ukraine. My love, in Ukraine. We could adopt some child in Ukraine if they have some adoption there. In Ukraine. Mga Auntie Kels, alam niyo ba, it's very complicated. Actually, nag-ask na kami ng mga kung ano yung procedure, mga ganito-ganyan, kasi doon tayo sa loob, kay init, kay day. Kasi alam nyo naman, di ba, na wala na talaga tayo, out na tayo sa procedure na ako yung magdala sa baby. So, wala na tayo dyan dahil move on na tayo na, dili lagi ikaw pwede ang makadala. So, the only thing is to have someone to carry the child. But then, nag-inquire may mga Auntie Kels, it's very complicated, Yuday. Kailangan mo pang i-check yung, like example, ako yung mag-carry sa baby, no? Like example, yung taga UK. So, kailangan pa siyang pupunta dito sa Spain para i-check kung okay ba siya, okay ba ang everything. And then, naday hassle ka, ayo jud siya. So, parang feel ko, mga Auntie Kels, mas madali, no, is mag-adapt na lang jud og bata. Kaya nga, no, og ingon ana man gud mga Auntie Kels, like example, taga Ukraine. So, kailangan niyang pumunta dito, tapos, kailangan siyang i-check, tapos yung sperm kung okay ba, and then, if ever na, pag okay na ang lahat, and then, di man, pag kamayong kaisa lang ng check-up, So, ilang beses ka pa magpabalik-balik niyan, ay, murag,
istorya pa lang daan, nawad-an ako gana. Murag nawad-an ako, hindi naman nawad-an ako gana, murag parang nawalan ako ng pag-asa. So, wala. Parang ayaw ko nang i-try. Ayaw ko nang ayaw ko nang i-stress yung sarili ko. Parang ganun. So, ang nangyayari ngayon, nag-iisip kami na baka may maano kami. Pag ano na siguro mga antikels, nagplano din ako na pag siguro pag masitisin na ako dito or pag okay na talaga ang lahat kasi ang dami pa din naming mga kailangan na dapat asikasuhin, like example yung bahay doon sa Denmark kailangan pa naming ibenta, tapos may boat pa kami day, hindi pa nahalin, saan na lang na day, daghan pa kay mig mga pang-asikasuhon, tapos magpa-apil-apil ta ana nga linya murag malangan ko. So for now, I wanna enjoy myself for a moment. Take a deep breath sa tano. And then, habang nagwi-wait din kami, nag-ano din ako, nag-try ako na mag-study og Spanish. Para in case nga, pwede na tamo exam. I mean, pwede naman talaga ako maka-exam ngayon, no? Wala na may problema kasi over 5 years na ako dito, day. After 2 years residence here, pwede na ako maka-apply ng citizen. Pero karon day, mag 10 years na ko. Pag yung ko ka-exam, hindi ko pa talaga sinubukang mag-exam kasi yun nga, takot ako. But I think that's gonna be my goal for now. And then IVF, mother surrogation, murag, wala na miday, pass na kami yan. But you know, I'm very thankful kasi may mga taong tumutulong, nag-a-advise sa amin ng mga ganito, ganyan. But maybe, we don't know, God knows, diba? Na God knows na bibigyan niya tayo ng Little Annie at saka Little Brian din na Maruka. Diba? Diba, Jai? So, wag lang tayong positive. Positive. Wag lang tayong mag-negative. Think positive lang talaga tayo for everything. Baka kasi, diba? Malay natin may nanuktok din na sa balay. Oh. Baka may batang iiwan dyan sa labas ng bahay. We don't know. We don't know the God's plan. We just have to have a faith, diba? But I'm still hoping, mga antikels, na magkakaroon kami ng Little Brian, Little Annie. Ay, kainit ba? Kaunsa ako, day? Kakain muna ako. Si Mr. kumain siya kanina ng nag-croissant at saka nag-coffee. So, yun yung kinain niya. Tapos ako, syempre mag-rice ko dahil kay Filipina ba yata? Naunsa naman akong buhok, way sudlay. Magkuan sa ako, kimpiton ako ni kay igang kaayo day. Higang kaayo dito kus gawas naglingkod-lingkod. Lingkod. Masarap kaya ito pag may tuyo. Andaw ba, hanap tayo ng tuyo dito. Hindi ko na lang nalagyan ng cabbage yan. Ay, hindi ako nakagawa ng ice dye. Masarap. Ito kung may cold. Ayan, may tuyo tayo. Kunti lang yung rice na kinakain ko. Tikman nga natin to, be, kung may lasa ba. Kasi sabi ni Dodong kahapon, parat daw. Paratan daw siya, day. Man ko.
Manda siya day. Mura na hinoon siyang na sabaw-sabaw na nadamihan ko kasi nang lagay ng ano ng olive oil kahapon. Alam niyo mga ante, every time na sasabihin ko yan kay Mr. Parang feel ko mga Auntie Kels ba na is na nakokonsensya siya day na may mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa akin kasi alam niya yung consequence. Parang ganun ba? Kasi wala naman kung if ever kung okay lang talaga yung sitwasyon ko mga Auntie Kels. Why not gagasto siya ng malaki, pero yun nga lang is yung situation ko. And then pag ganyan kasi mga Auntie Kels, surrogation, iba yung magdadala. Parang hindi ako 100%. Parang siguro nasa 40 to 50% lang. So di ba parang may takot ako day. Kaya nga sabi ng iba na mag-enjoy na lang. Kasi ang mga Auntie Kels, marami din akong pamangkin. Marami akong mga pamangkin na nag-aaral. Yung pamangkin ko ngayon, alam nyo, ilan na? 3 na sila, day. Yeah, soon, di ba? Malay natin. Hindi natin alam kung ano yung way ni God. So, tapos na akong kumain. And then si Mr. andun siya day, nag-walking. Mag-jogging daw siya day. And then ito, dark chocolate. Kain tayo nito. Dito tayo sa labas. Dito tayo sa loob. Mag-edit-edit ta. Samtang dili pa kaayo kuan. Kay paraon niya. Mag-swimming ta, paglayon ta. Oh, trabahoon dyan. Singgaghan na. Libog na kon sa unahon. Katawanan kay ba? Yung mama ko, every time na mahubog yung papa ko, ewan ko ha, comment down below kung ganito ba yung mga papa no, pag mahubog, magsigig istorya day. And then yung mother ko, lagi siyang reklamo, kay bakit lagi daw, pag mahubog, di ba daw pwede nga maghilom? Inko, ang gwapo ni mo, ang mas maganda gawin mo dyan, i-record mo yung boses mo. Tapos pag mahubog yan siya, tapos magsasalita, i-on mo lang yung, yung cellphone or ano ba yan, i-on mo lang yan para bahala na siya lagi magsasalita dyan, at least naka-record na yung boses. So lagi siyang nag-complain kay, sige, istorya nga, huwag, pwede man daw untag matuhog na lang, no? Di na lang sige, yaw-yaw. Masan kong nagdamgo? Unsa ba? I-record. Unsa man na ay? Mag-edit muna ako mga Auntie Kels para hindi ako antukin. So, ayan. Sobrang init pa mga Auntie Kels. Binuklas na pala ni Mr. yung aking aking nilabhan. Uy, maganda pala dito. Wala nang sun. Pero init kayo day, grabe ka init sa salog. Uy, naman ta nag-fried chicken. Dapat dito tayo, no? Mag-upo-upo.
You're where I belong.